Araw na po ng Biyernes. Masayang Biyernes sa inyong lahat. Ngayon po ay September 12, 2025. Masayang Biyernes. Nelson? Masayang Biyernes dyan at sa ating mga kababayan, sa mga panig ng mundo kayo naroroon, anumang oras kayo nanonood. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan. Talaga naman sana okay na okay po kayo at ang lahat po ba'y nakasubaybay na? Nakatutok na ho ba? Bakit? Sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Bakit? Sapagkat programa na natin. Tama. Yun, alam mo naman habit na ng ating mga kabarangay ang pagtutok po sa ating palatuntunan tuwing alas 4:30 hanggang alas 6 ng hapon. At unahan ko na. Sige. Ikaw pa ba? Oh. Abangan po ninyo ang kabuuan ng programa dahil mamaya ay may mahalagang sasabihin. Si Jenso Barjaga. Ayan. At mamaya rin makasama natin si Dante Marcoleta. Oo nga, ito namataan ko na. Oo. Bigla lang po bumuhos ang malakas na ulan dito sa Quezon City. At magandabay po kayo. Kasama natin sa kabuuan ng ating palatuntunan ngayong hapon. Pero update muna tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Jen. Ito ay medyo nalungkot ako nung mabalitaan ko ito ha? Bakit? Kasi mismong si Attorney Kaufman ang nagsabi na si dating Pangulong Duterte daw ay medyo hindi na nakakakilala, hindi na nakakaalala. At yun ang dahilan kung kaya nila ipinapalipat yung petsa ng kanyang yung hearing. Totoo yan? Official statement nila yan? Official statement ito ni Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court. Na ang kalagayan daw ng Pangulong Digong ay hindi na nakakaalala at hindi na nakakakilala. Sabi niyo? Medyo may problema na hindi. Totoo ba ito? Oo. Batay ho sa public redacted version ng defense request for an indefinite adjournment na nilabas ng ICC kahapon, September 11, ay sinabi po ni Kaufman na ang 80-year-old na dating Pangulo ay kulang na po ang capacity sa cognitive skills. Ibig sabihin yung kanyang isipan, hindi na halos maka-recognize. Mahalaga daw po ito para sa pagharap sa gagawin sanang pagdinig sa kanyang kaso na crimes against humanity. Hindi na rin daw po naintindihan ng dating Pangulo ang dahilan kung bakit siya nakapiit. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, kung nasaan siya, at kung sino ang nabasa ko pa, hindi niya kilala yung mga anak niya dyan Naku, nakakalungkot naman yung bagay na yan. At dahil nga dyan, sinuspindi na nga ho ng ICC ang hearing na nakatakda sana sa September 23. Dahil siya po, ang dating Pangulo, ay hindi fit to stand trial. Nako, nakakapanlumo yung balita na yan. Pinarating sa atin ni Attorney Kaufman. Yun nga. Pero saglit lang po, mag-break lang kami at papapasukin na po natin Senator Dante Marcoleta. Saglit lang po. May heading ba ang Blue Ribbon ngayon dito? Dito tayo mag-blue ribbon. Dito chairman siya Red Ribbon tayo. Red Ribbon tayo. Magbabalik pa po, mabilis lang ang Saganang Mamamayan. With the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Chico, gusto mo ko, di ba? Ano? Mula ngayon, papayagan ko nang mag-alala ka para sa akin. Good night. Mukhang mas nagiging close na talaga itong sina Chico at Mika. Kimchi Family. Panoorin mamaya 8:30 p.m. dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25.
Nagbabalik na po. Bumati na kami kayo na ang atin pong Senador Rodante Marcoleta. Sen, bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat na mga nagtityagang nakasubaybay po sa saganang mamamayan. At ako po ay masaya at nakita ko na naman ang aking dalawang Ayudante. pinagpipitagan ng mga... Ano bang tawag sa inyo? Mga ginoo lang po, mga ginoo lang. Mga Sen. Ginoo. Opo. At alam ko naman po na pinagsisikapan pong kayo po ay talagang bigyan ng mga impormasyon Opo. at mga komento na talagang nakakatulong po sa ating lahat. Dito po kasi sa palatuntunang saganang mamamayan, Sen, kayo po ang chairman dito. Hindi ako pwedeng maalis ng pagka-chairman dito eh. Malaking issue. Buti nila dumating kayo kasi magbobotohan na kami ni Jen. Para palitan niya. Teka lang, marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganon po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilisang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, Sen, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya'y kinausap. Oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na raw palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa isang Kasi kwarto. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun eh, halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga, di po ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Ang narinig ko lang sana, sa iba kasi mga balita, at siguro mabuti masagot niyo rin, ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po, parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon, Sen.
Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At mag-isa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance. Misfeasance and Misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun, Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin, ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Dito kinakailangan mapatibayan siguro, kung hindi man dapat itaas siguro, pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito. Pwede rin nating, meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB. PICAB, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill. Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-Money Laundering Council. Anti-Money. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ginagamit nila laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA, nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo, karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung whistle. Kailangan
ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Opo. Oh, meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito hanggang Mindanao eh. Lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh. Iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, at saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, oho. So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Opo. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang ganun eh, kailangan mo magtanong eh. Opo. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa iyo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yun nga. Akalain mo naman, Ang daming kondisyon. ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, oh. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige may ka salita, niya. magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong Opo. At saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo na? merong magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang
idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice, nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na Nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Opo. Halimbawa, itong cameraman natin. I-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali eh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Opo, lahat yun, aligasyon, lahat po yun, paratang, kung walang magsasalita. Hindi ba, Nelson, para ka namimingwit Opo. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Bulate. Bulate. Maliliit na isda. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun na. Pain. Kung walang pain, Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya proteksyonan mo naman ako. Kakagatin ako niyan So ang pinangako dapat na Secboy, ano po, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin Opo. para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa Nag-iimbestiga pa lang tayo Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon. doon po sa anggulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pang binabanggit siya, singit ko lang nagsimula doon sila 2016 bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan? Parang may mga tinanggal daw na pangalan Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Bico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon?
Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Oo. O di may politika dito, hindi ba? Oo. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Oho. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Oho. O pagkatapos, hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa kami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata... Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka Opo. pwedeng mamili. Kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo, Senado, hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi ka, i-cover nga. Pinoprotektahan. Yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay do sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba.
meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong ano, parang hindi totoo, parang inedit? Oho. Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon. Opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Oho. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko, kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. O, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Oo. Ano Siguro, bang direction ninyo? siguro liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oho. Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Oho. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. O, ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Oo nga. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify Oo dito nga sa isang naman, requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. At yung ganyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Yung mga tumetestigo are not the most guilty. Yan. Oho. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Doon sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat ang tanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayong sinasabi na magsosoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya
Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. No, pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling Manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang ako, hindi ako nangihiram. Oo. At saka, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 2:15. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Yun pa yung ano. Palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang din naman. Ang gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari nito, Sen, kung eto, wala na yung commitment nabibigyan ng Pagiging state witness. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin ang dito... batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Sen. Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Nako, pero ako naman naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niyo na paano aayusin. Anong niyayang magmerienda? Kasi doon nababasa halika kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo doon sa custody? Sa custody Kasi... magkukus tayo, sabi niya. Magkukus tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga dinig doon sa Anong nalaman nyo nung pagkatapos nun? Nagkukus na lang ho kayo. Siguro sabi ko naman. Hindi nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hiwalay kami. Hiwalay ho ba? Akala ko pa nagmerienda kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. Sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga maginoo. Pare-pares naman tayong mga senador. Nung una yata, si Senator Jingo, akala niya doon siguro yung puntahan. Opo. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Ganun ba? Kasi nahanap ko rin siya Siya nag-privilege speech tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka.
kumakain ng spaghetti. Opo. O siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko? Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. So, may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Oho. Pagka ganyan, Jen, Oo. parang nawawala na ng di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo, di ba? Sayang naman. Pero anyway, Sen, ilatag natin kasi meron tayong Vox Populi sa araw na ito at nang sa ganun ay makapagbigay din po ng komento ang ating mga kababayan. Teka muna, ano ba yung tingnan nga natin, ano ba yung, ano yung propose? Oho. Ito na po. May makakasuhan kayang promotor. Yan. May makakasuhan kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ngayon ng investigasyon sa Kongreso at Senado, Kamara at Senado. May mapapala pa ba tayo? Ba't dalawa yung tanong? Oho. Oho. Pagsamahin mo na yun, dalawang tanong . Oh. May mapapala pa ba sa investigasyon, sa takbo ng investigasyon? Yan. Ganun na lang. Opo. Oho. Sige. May mapapala pa ba tayo sa takbo ng... Pakibaba mo nga ulit. Teka muna, Kuya. kailangan natin i-discussion. Ano ba yung takbo ng kanilang investigasyon ba? Sana tuntunin din nila sa inyong direksyon ninyo. Kasi sabi yung direksyon nyo Mali yung... nga daw ang direction ko . So, ibang direction ang gagawin nila. Ngayon, itanong mo, ang itatanong mo ngayon, sa pag-iba ng direksyon. Oho. Kasi sinabi na niya . Opo. Marami raw dissatisfied, mali daw ang direction. O sige, ang gusto ninyo, anong gusto ninyong tuntunin na direction? Hindi ko nga alam kung saan papunta yung direction. Ako, north ako . Opo. Siguro sila south. Teka lang, curious lang ako, Sen. Kasi binuo na yung Blue Ribbon. Kayo ba yung bahagi pa rin ng Blue Ribbon Committee? Vice Chairman. Vice Chairman. Minority. Di ba? Hindi ko alam kung kukunin ako. Basta ako kahit member lang. Okay na ako doon. At least magpa-participate ka rin kayo sa... Nakita ko na, nabasa ko na . May line up na . Vice Chairman, Minority. Ginawa nila akong vice chair. Oho. Sa side ng minority. Minority. Ayun. Siniswerte sila. At least nandun pa rin kayo sa tabi ni Senator Ping. Ano, ha? Ako naman naniniwala siya yung experience ni Senator Ping at saka yung inyong experience, baka pag nagsama, matuntun pa rin yung direksyon na gusto nyo puntahin o puntahan. Yan. So, dagdag na natin, ha? Ano yung binagay dyan, Sen? Yung sa pag-iba ng direksyon? Sa pagbabago ng direksyon. Sa pagbabago ng direksyon. Yan. Sa pagbabago ng direksyon, may... Ano yung karugtong? Mapapala. Yan. May mapapala o makakasuhan pa kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ng investigasyon ng Senado at ng Kamara? Kung ang sagot nyo po ay opo, meron yan. Letter A. Kung ang sagot nyo naman ay parang wala . Natakot na. Parang wala na. Wala na gusto magsalita. Ayun na nga. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ito. I-scan po yung QR code na nakikita niyo po sa inyong television screen. Gamit po ang inyong mga cellphone, itapat po ang camera. At pagkatapos, pwede na po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon, A or B. Ayan. Pagkatapos nyo po mag-type, pindutin po yung submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Kung gusto naman po ninyong mag-text sa amin pong text hotline, ito po number 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kaming mapapanood via Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming, Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami sa pamamagitan ng Radyo Aguila Provincial Radio Station at Radyo Aguila Mega Manila. Huwag kayong kakalas sapagkat mga kababayan, Nelson at Sen, ay magbibigay na po tayo ng opisyal na pahayag ukol doon sa mga lumabas sa social media na para bagang merong statement tungkol doon po sa September 21. Tama ba yung petsa ko? Oo. September 21. Mamaya po, meron po kaming babasahin. Napakahalaga po ito. Ito yung official. Ito na po ang official. Hindi yung kumalat sa social media. Hindi po. At ito po ay mismong liham mula po sa ating pinakamamahal na kapatid. Sa pagbabalik po yan ng palatuntunang saganang mamamayan.
One man ponders the question of a lifetime. The Zero Theorem. At present, we feel no joy. Why would you want to prove that all is for nothing? Watch on Cine Throwback at Net25. This Sunday, 12 noon, here on Net25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Sa ayaw lumabas, pwede ho kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. At inihahandog naman po sa atin ng G-Top Medicinal Products. Meron po tayong premium vitamin C, non-acidic form vitamin C at powerful combination ng guwaba at ng guyabano. Alam niyo naman, ang guwaba, ang bayabas at ang guyabano ay napakayaman po sa vitamin C. Ginawa po yung isang kapsula. Ang tawag, Synergy. Ayun, halal certified at affordable price. Para sa mga gustong magtanong, ukol po sa Synergy, pwede kayo magbensahe sa pamamagitan po ng QR code na nakikita niyo po sa inyong screen o kaya po naman ay mag-text, tumawag sa cellphone number 0960-513-4789, 0908-167-1919. Ayan. Sen, at para po sa kabatiran ng lahat, ito po kasi ay kumalat sa social media, Sen, na lumalabas gamit po ang logo, may nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ, para bagang pinalilitaw nila na ito'y official statement o pahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagtitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito'y official statement ng iglesia? Opo. Na hindi naman totoo? Wala pong ganun, Sen, eh. Kaya bakit naman kaya, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Cristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman
ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para First po sa kabatiran ng ating mga yung first paragraph. kababayan. Para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin, kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, huwag kayong Opo. sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung mali. Hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Kung sino man yung nag-organize yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po. Yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw doon sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi ko na po alam kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot bilin... nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun ay hindi sila sumali. Ang isang... Mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Kasi kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang Iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. Tuloy pa po tayo doon sa ating mga pagtalakay. Balik tayo doon sa Senado. Nelson, ano pa ba ang gusto mong ipunto sa kabatiran ng ating mga kababayan? Sige, i-discuss mo muna at hindi daw gumagana yung QR code eh. Ganun ba? Sa mga text sa atin? Parang ano eh. Binaha ata tayo. Binaha. Ayusin ko muna ha. Pero lakas kasi ng ulan, baka bumaha na naman. Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen.
Hindi nga alam, hindi lang yun. Kasi yung, nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo, opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung 2 senador, sumambulat kaagad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang 2 sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbangkit din ng senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung siya sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Sabi niya, mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong, ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ang lumalita lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? Mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun eh. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh, at uulitin ko ngayon, nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note, na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh.
Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no. Wala naman tayong nabanggit nyo lamang 'yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Ay, nako. Anyway, sige po. Mayroon bang nang pumasok na comments o break muna tayo? Break muna. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Gamit po ang inyong remote control, i-scan po ang inyong sa Net25, ang inyong pong TV menu. Pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayun. At ito pa, Salem, bringing comfort to Philippine homes for over 50 durable years. Salem Bed. Ang hari ng tibay. Ayan. At yan, batiin ko lang si Kari Herrera, ha? Kari, nanonood pa siya ngayon? Oo, nanonood siya. Pakibatid daw ang kanilang destinado ka Eli at PD, ka Rod. Madaming kapatid ang nanonood daw po ngayon. Ayan. Ayan. Hindi na niya binati, Sen, yung mga anak niya kasi sabihin mo, 15. 18. 18. At sa araw pa lang ito, Nelson, walang kakibo-kibo ang ating kaibigan. Ang Kuya OG Jongko ay birthday pala sa araw na ito. Yun. Kuya OG, kayo naman, di naman lamang kami sinasabihan, ha? Lahat po, ang daming bumabati sa inyo sa text, ha? Nagpapaabot po ng pagbati ang lahat ng mga tigarian po sa Green Condo sapagkat birthday daw po ng Kuya OG Jongko. Yan, lahat daw po ng nakatira dyan ay dapat pameriendahin nyo mamayang hapon. At bukas pala birthday ni Attorney... yung dati natin attorney dito? Si Emmy. Attorney Emmy. Emmy Canisosa. Pwede rin ba akong bumati ng may birthday? Ay, siyempre kayo pa. Opo. Binabati ko po ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat ngayong pong araw na ito ay ika-68 birthday po niya. Di ba bukas pa, sir? September 13? Hindi, ngayon. Adose ba mismo? Ganun ba? September 12. Ganun ba? Ka-birthday niya rin si Secretary... Sadar. Sadar. Opo. Kaibigan ko. Si Secretary... bukas pa daw. Nag-text sa akin si bukas pa ang birthday ko. Pakisabi kay Sen. Ayan. Sabi ni? Si President. Ang bilis mo. Si Secretary ng DAR. Sino nga Secretary? Nakalimutan na. Ngayon nga yung Ang celebration. Ayan, si Conrad Estrellas. Conrad Si Estrella. Manong Conrad. Opo. Birthday din pala sa araw na may ito. salo-salo sa birthday. Palasyo pala. Salo-salo ngayon sa palasyo. Yes. Ayun. Actually, dapat nakapunta ako kaya lang nagkaroon ng aberya Ganun ho ba? Aberya. Kaya nakikita mo, ganito yung suot ko Kaya pala pinagporma nyo rin kami. Sana nagpunta na tayo tatlo. Dapat sana naka-jacket ako Kinakailangan ko talagang pumunta ron. Hindi ko maiiwasan talaga yun. Kaya hingin na lang ako ng dispensa sa ating Pangulo na hindi ako nakarating. Sige, baka makahabol pa kayo mamaya. Kasi baka hingin kayo ng isang... alas 12 yun, lunch Kanina pa. Kanina pa ba? Oo.
sabi pa naman sa amin, mag-duet daw kami ni Nelson, isang kanta man lang para magkaroon man lang na masaya daw kung kantahan daw. Nasira naman ang kanyang celebration ng birthday naman. Kahapon yata, yung bagong Customs Commissioner, birthday din ata. Si Ariel Nepomuceno. Yes, nakita ko sa social media. Birthday din pala niya ata kahapon. Ano ha? Ang atin pong Vox Populi ganito, may mapapala o makakasuhan pa kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ng investigasyon ng Senado at Kamara? Sabi ng ating mga reactors, ganito po ha. Okay na ba yung ating QR code o sa text muna tayo? Text muna. Sa text muna tayo. Nakalimutan kong bayaran kahapon eh. Dapat pala binabayaran buwan-buwan yun. Buwan pala binabayaran. Dollar ang bayad eh. Ganun ba? Nagtaas yung dollar, wala na. Saan pwede bang pagkatungtong ng Agis eh? Medyo kinakapos kami ni Nelson. Sa dami na pananagutan eh. Talaga naman. Meron. Doon muna tayo sa text hotline kayo magpadala po muna ha. Pakiusap lang. Doon muna tayo sa text hotline. Yung ating QR code po ay nakalimutan pong bayaran. Medyo kinapos po kami ni Nelson ha. Doon muna tayo, please lang. Meron dahil magkakaroon na ng independent commission at patuloy pa ng investigation ng mga mambabatas. Si TJ Mendoza, reporter natin dito ha. Tayo muna. Mukhang wala na tayong mapapala dahil lumilihis na ang investigasyon mula kay Lia ng QC. Wala kasi batas laban sa batas ang basihan. Mula po naman kay JM Santos. Wala dahil back to scratch JDY. Wala dahil napalitan si Senador Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Loose. Pero bago natin ituloy, kayo ba, si chairman na po ng Senador Ping Lacson, meron bang turnover man lamang kung ano naging proceedings ng first, second, third hearing? Ito, dapat ituloy nga nila. Opo, kasi alam ko, next Thursday, di ba? Yung aking sentimiento nga, in-approve ng committee na i-cover natin, sir, i-recommenda sa DOJ. Opo. Yun ay trabaho. Opo. Ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ. Opo. Na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisintimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas? Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Ba't hindi niyo man lang binasa yung batas kung yun ay kasama sa requirement? Hindi po pwede yun eh. Ibig sabihin, dapat in-honor nila yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Nasaan ang continuity? Ang Senado is an institution. Tama diba? Po. Kami, the senators may come and go. Yes po. Pero yung Senado mananatili siya doon as an institution. Di ba? Opo, tama. Yung Senado mas malaki kaysa individual na pangalan at bilang ng mga senador. So yung proceedings, institution din yun eh. Kung walang paggalang sa proceedings ng institution, paano na kami? Diba? Saan papunta kami? Nakakapangamba nga yun. Yan ang punto riyan eh. Sabi pa po ng ating mga reactors, wala po mula kay Sailor Moon. Meron yan dahil tuloy-tuloy naman ang investigasyon, Aliana ng Quezon City. Wala po dahil pinoprotektahan pa rin nila ang mga opisyal na kasabwat sa flood control. Maria ng Dubai. Wala dahil napakalapit na po sa point na may makikita na tayong malaking proof ng totoong nangyayari na magre-re-elect babangga sa realize ng mga normal na tao. Ano ibig sabihin? Malalim ng ibig mo sabihin. Rachel Basina, Lauro QC. Yan. Wala tayong mapapala mula kay Jov. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Hindi, pagtatapos na ba tayo? Ba't puro pagbati na ata ngayon? Nelson, meron ka bang baka gusto idagdag dyan? Sige.
Itong gusto ko na itanong kay Sen, bagamat hindi siguro niya ka-batch itong yung bagong kongresista, Sen, Congressman Anak ni Kong, Kiko. si Kong PD, alam ko, barkada nyo, Sen, si PD Barsaga. Ngayon yung kanyang anak, mukhang gumuguhit ng pangalan ngayon sa Kongreso. Si Mark, Yung Mark Kiko. Kiko. Francisco Kiko. Nabalitaan ko nga. Oho. Kumalas sa majority party. Yung coalition. At ngayon, ay siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Sen. Oo. O bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Galing doon, ha? Di ba? Yun ang sinasabi ko, kailangan mapansin ng tao. Pagka yung testimony nanggagaling sa House, tiwalang-tiwala siya doon. Pagkagaling sa amin, Senado ito eh. Siya yung Presidente, di ba dapat sana? Doon mo makikita sana yung pagmamalasakit eh. Merong pinangalanan. Wala man lang sinabi na sana wag naman silang magpakadalos-dalos sapagkat tayo po ay meron pong sinusunod na due process. Kung hindi ko mo sinabi nila na merong dawit na kasama namin ay ganun-ganun na lang. Tingnan din po natin kung anong pinagmulan nun. Meron ba siyang sworn statement na kagaya ng ginawa dito sa Blue Ribbon? Dapat, yun ang gusto kong makita eh. Paano magiging, alimbawa, kung ako siya, paano magiging voluntary? Nung siya'y nandun na, nasa custody na eh. Samantalang yung Diskaya, walang custody yun. Voluntary nilang nilabas yun. Ito, nasa pag-iingat na nila, kaya nga nakapag-request eh. Nandito na lang po ako, natatakot po ako doon sa kabila. Bakit niya papayagan yung ganong klase na request? Kaya kinakatigan niya yung House of Representatives eh. Voluntary kaya ang paggawa ng isang tao sa panahon na siya'y nakapiit na. Yun ang pag-aralan nyo. Pag nakapiit na, voluntaryo pa ba? Hindi ko sinasabing hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya lang, mas gusto kong paniwalaan na voluntaryo pagka hindi ka nakapiit. Hindi ka under pressure. Dito, lahat nakaganon sa'yo. Baka naman nandun na yung pressure. Baka nandun na yung manipulation. Baka nandun na yung pamimilit. Bakit ka mo? Nandun na sa kanilang pag-iingat eh. Ayaw na nga nilang isoli sa amin, kaya dinala sa krami. So pupuntahan nila doon. Tuturuan na naman nila. Hindi ko sinasabing gano'n ang gagawin. Gusto ko lamang ipaalala, ipaintindi sa ating mga kababayan. Sapagkat alam kong nakukuha din nila yung gusto kong sabihin para sa kanila. Idagdag ko nga, Sen, mukhang sa halip na protection na, mukhang madidiin pa ng gusto ang Senado ngayon dahil sa meron daw tauhan ng WJ Construction Company na pumunta sa vicinity ng Senado. May dala-dalang obligasyon daw po. Nakita pa sa CCTV. Mukhang yun daw po ang magiging subject ng tanungan sa susunod at mukhang pumunta daw sa opisina ng isang senador. Gusto kong makita yung CCTV. Kung kanino nagpunta. Baka sa akin nagpunta, di ba? Siyempre, interesado rin ako na nandun na ako eh. Di ba importante naman na malaman ng bawat isa sa amin na hindi kami yun o kung kami yun. Totoo po. Kailangan ilabas yun. Kasi kapag ka natukoy doon, talagang patutunayan na lang, wala silang sinasanto, walang kinikilingan. Kung kapwa daw po ninyo, Senador, ang matatamaan, dapat lumutang din daw po sa investigasyon ng Senado. Kaya nga ako yan, welcome ko yan. Kaya lang, ang nangyayari, bakit pagka papuntang Senador, yun ang gusto nilang anuhin. Bakit doon sa kabila, protektado naman lahat yung mga congressmen, wala nang pinatatawag dito. Mabuti yan ay isang magandang development. Kung talagang meron nga, bagamat wala naman akong ibig sabihin nito, maaaring nagpunta lang yung tao, baka naman nagdala lang ng pansit. Obligasyon daw po yung dala-dala. Makikita natin. Malay mo naman, nagdala lang ng isang kahon na hopya. Kung isang kahon na hopya, baka ako suspecto. Sa inyo. Kasi hopya. Diba? Ako wala akong sinasabi. Kaya lang, sila yung medyo maano yung isip, di ba? Tingnan natin kung anong klaseng obligasyon.
Noon pong Lunes, isa sa mga pumunta doon ay si Congressman Toby Chanco. Ano po ang importansya siya nung naging pahayag ni Kong Toby nung kayo pa ang chairman ng yun, Blue nagsalita Ribbon? si Toby Chanco. Bakit hindi man binigyan ng parang Walang weight. walang weight samantalang binanggit niya yung paglalatag ng napakaraming insertions na nanggaling dun sa isang dati kong kasama doon. Na ayoko nang banggitin ng pangalan, baka sabihin na naman nila, pinaiinit ko itong usapin na ito. Pero sa dami ng paglalatag na yon, kahit sabihin pa nilang, hindi naman na-release Hindi issue yung hindi na-release. Opo. Paano? Kinontrol talaga doon sapagkat may kaugnayan sa pagpapapirma ng impeachment yun. Magkarugtong ho ba Ngayon, yun? kapag sinuma mo lahat, 2 probinsya lang Opo. 13.8 billion Oo nga po. bakit hindi ba natin bibigyan ng ano yun? Bakit hindi nila ipatawag yung taong binanggit ni Congressman Toby? Ba't hindi nila patawag doon? Bakit nila pinoproteksyonan? Sinabi nga niya, patawag ninyo kanya si Representative X. Opo. Siyang higit sa lahat ang makapagpapatunay, makapagbibigay ng liwanag dito sa pinag-uusapan natin kasi ayaw nila akong bigyan ng data. Siya naman siya yung head ng isang komite na siyang tumalakay dito sa mga bagay nito. Tingnan mo, puro cover up Pero ang gagawin naman, invitation lang naman sa gaya ng San Toby. Paano ba napansin si Kong Toby? Paano ba siya napunta ng... Inimbita ko. Hindi ko siya sinampina, conscious of the interparliamentary courtesy. Yes po, mayroon kasi kayo umiral na gano'n. Yung iba naman, pinasampina ko, katulad ni Mayor Magalong at saka si Governor Dolor ng Mindoro. Ay, si Governor Dolor, dumating. Opo. Kaya lang, si Mayor Magalong, pinangangatwiran niya na para bang gusto niya sabihin, hindi kaya yung battleground ng Senate. Nasa Kamara daw po gusto niya. Alam kong ako'y iimbitahin ng Kamara. Doon daw niya gusto humarap. Kaya gusto kong humarap doon. At kung para hindi naman maging parang... Unparliamentary, parang gano'n. Para hindi ma-preempt ang sasabihin ko o ma-preclude ang action ng mga taong gumawa ng kaaliwaswasan. Para hindi ma-preempt. Gusto niya doon. Hindi mo na ako... Sa Senado. Tinanong ko naman, pakitanong nyo nga ako sa Kamara kung siya'y naimbitihan na. Mukhang ayaw din po, Sen. Nung siya'y magbigay ng ganung pahayag, wala pa naman palang imbitasyon. Samantalang ako nakasabina na. Tama. Sabi ko, hindi naman natin siya pipilitin. Baka naman sabihin niya na may pilitan dito. Bahala ng tao ang umusga sa kanyang aksyon. Yun naman ang sinabi ko. Totoo naman yun Ngayon po, Sen, ay gawa na yung executive order para buuin yung ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ang aywan ko, itama nyo kami, Sen. Parang ang direksyon kasi ngayon, kapag ka nabuo na ito, may kapangyarihan siya, mukhang sapat naman yung kapangyarihan, parang ang trajectory ngayon, pag nabuo na ito at may mga tao na, pwede ba tumigil na muna yung mga mag-iimbestigang iba pa? Hindi naman po pwedeng itigil ng Blue Ribbon kasi iba naman yung aming mandato. In aid of legislation kami. Ganun po. May kasangkot na paggawa ng batas. Mandato, na obligasyon na makagawa kami ng mga panukalang batas sa ikaayos ng problema na tinutumbok ng inquiry. Opo. Sila naman, siguro, ang objective, maghain ng criminal, administrative, and civil liabilities. Iba naman yun. Ganon. Kaya lang, sa kasaysayan, panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron din komisyon, yung Agraba. Agraba Commission, yes po. Natukoy ba kung sino talagang pumatay kay Senador Benigno Aquino Jr.? Mukhang hindi naman, hanggang ngayon, Sen, hindi natutukoy. Naging palaisipan Komisyon din yun ito. Ilang libong flood control projects ito. Palagay mo, sa loob na 10 taon at kalahati, Oo nga. may examine lahat ito. Kasi ang gusto nila ay 10 years mula 10 taon hanggang sa kasalukuyan ang sasiyasatayin ng ICI. Ito nga lang 22 to 25 Mahigit ng 9,000 yun ang tinukoy na Pangulong Bongbong. Ngayon magre-review ka na pabalik na 10 years. 10 years, baka sa 100 taon siguro baka matapos nila yan.
Ilang salin ng Hindi Blue ko, hindi ko hinahatulan ito. Opo. Oo. Well, Sana naman, bakit hindi? Di ba? pero kung ipasalibaw ng kamera, O sige. sino yung kasi independent Commission on Infrastructure. So gaano sila ka-independent? Sino ang itatalaga doon? Meron na ba? Isang usapin yun eh. Wala pa. May mga nabanggit lang pong pangalan. O sino? Nag-alala nga ako yung Tony Carpio. Mukhang sabi ko, mukhang Independent yun. hindi daw politiko, pero mukhang hindi independent at iwan ko lang po Mas politiko sa iyo yun eh. Nga po. Di ba? Tapos yung isa ata nabanggit, parang umatras, hindi raw, dinicline niya. Yung Ang Bernas ba yun? pinag-uusapan kasi natin, independent eh. Yun na nga po. Meron kang kakayahan na gumitna. Sino? Sinong itatalaga mo doon na masasabi mong nakakagitna ka, na objective ka, may probity, Sa kasalukuyan, independent-minded? Sino? Palaisipan nga sa Pangulo yan. O sige, independent ka. Kailangan competent ka. Ayan. Anong naintindihan mo sa technical na paglalatag ng mga flood Sa control? construction, nga po. O sige, may independent ka, competent ka, patriotic ka ba? May nabanggit Kaya na... kailangan tingnan natin kung sino talaga ang... O baka naman, kapag katapos-tapusan para lamang makapagtalaga tayo dyan, talagang binet lahat. Pagka pala ganito ang ating kakailanganin para sa ganitong klaseng undertaking, dapat pala lahat ng ating maitatalaga rito. Opo. May mga pakpak. Malaanghel po yun. Malaanghel dapat. Mahirapan tayo maghanap niyan. Kasi nilagyan ng nilagyan ng modifier independent. Opo, naka-specific po doon, nakalagay. Sinasabi ko sa iyo. Commission. Sa isang tingnan natin. Wala pang binabanggit ng mga pangalan sen. 3 daw yan eh. Isang chairman at saka 2 vice chairman. Isipin mo Anong pangalan nung sinabi mo kanina? Si retired Associate Justice Antonio Carpio. Opo. Basa pa po kami ng mga reaction. Sabi ng ating mga reactors, meron kahit papaano mula po kay Ginoong Torres. Di wala dahil ililis na nila yan. Sa katotohanan, Michelle Derio ng Malabon. Di wala na po mula kay Irma. Yun. Wala po kasi for the purpose of making law ang hearing po. Rachel Basina ng Quezon City. Di wala na kasi ginugulo na lang nila yung gobyerno dahil wala namang nakakasuhan batay sa mga dating issue ng korupsyon mula kay BN. Meron po mula kay Ron. Ayon, resulta ng ating Vox Populi sa tanong na, may mapapala o makakasuhan pa kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ng investigasyon ng Senado at ng Kamara? Ang nagsabi ng meron naman siguro, 25%. Ang nagsabi ng mukhang wala po 75%. Ayon. Yan ang gusto ko sa ating mga kababayan dyan. Opo. Kahit na ganun nakahirap, kung titingnan mo parang wala nang pag-asa. Meron pa rin 25% Na punong-puno ng pag-asa, Sen. ang talagang kumakapit pa rin kahit sapot na lang ng gagamba. Ang kinakapitan. Yun ang gusto ko Ayun, yung pag-asa nandun pa rin. Sana nga Ako gusto ko nga meron Kaso kung sinabi nila yung direksyon ko mali, ano kaya direksyon ng tama? Di ba? Yun na nga. Pakinggan natin. Baka naman... Abangan sa mga susunod. Oo. Sen, pabati daw po nito. Ayaw ho ako bumasi Ang gusto daw po kayo Happy birthday kay Brother Erickson Ventura ng Net25 Engineering Department. Happy viewing sa ating masugid na taga-subaybay, ang Kap Frederick Cortez, pastor ng lokal ng Bagong Silang, 5, distrito ng Caloocan North. Happy birthday kay Ma'am Charisma Banag ng New Era High School. Happy birthday kay Marnel May Balye ng Angono Rizal. Happy birthday kay Crishel Mangulabnan ng Enrile Cagayan. Happy birthday kay Dennis Angeles ng Bonneville, Alberta, Canada. Happy birthday kay Sunny Dimayuga Piestas. Happy birthday, Jermin Balen Dakanay. Happy birthday, Danica Pangilinan Menchabes. Happy viewing, Iris Pangilinan, Jigs Pangilinan,
and Pangilinan family ng Pagadian City, Zamboanga del Sur. Happy birthday, Maria Teresa de los Santos, Ungson ng Pasita Complex, San Pedro City, Laguna. Ayan. Parang ang dami siya na. Sige, ako naman po. Mukhang... Ikaw na, wala nang bayad dyan. Libre po ata ito. Pasuyo naman po, baka pwede pabati. Happy viewing kina Marigold at Boy Kurata ng Sagana Condo. Ang mga miyembro na po, mga kuya natin, Sen, dyan po sa Cordillera, ang mga kuya natin na kasapi po ng Eagles ay nakatutok sa atin sa pangunguna po ni Governor Pons Pascual. Pakibati po kami dito, nanonood kami sa Robertsville condominium sa Tuba, Benguet. Gob Bonds, Kuya Gob Bonds, masayang hapon po sa inyo sa lahat po ng mga miyembro ng Eagles. Sir. Tuba, Benguet. Yes po, Tuba, Benguet. Mataas na lugar yun, Jen. Opo, iniimbitahan nga po tayo doon eh. Nandun pa kaya, kasi pag nandun ka, yung ulap, nasasalat mong ganyan eh. Opo, andun ang Hindi ko alam foggy kung weather. nandun pa yung Chaparral Inn. Chaparral Inn? Meron kasi, nung makita ko yun parang 20 taon nang nakaraan, baka wala na yun. Ngayon po, maganda ngayon kasi kapag... Tuba. Pero wala pang traffic noon eh. Ngayon po, medyo matraffic na. Pero... Ngayon talagang medyo mahirap nang pumunta riyan eh. Opo. Nandun na ngayon kasi Bagamat ang napakalaki. daming talagang Nag-improve nag-iimbita na. sa atin. Yes po. Unang-una, si Mayor Magalong, iniimbita naman ako talaga. Ganun ba? Pag pupunta kayo sama nyo kami ni Nelson. Oo, okay. Helicopter tayo. Hindi po, magbabayan na lang. Ayaw na mag-helicopter doon. Birthday din pala ni Brother Criselio de Lasso. Criselio de Lasso ng Quezon. Ayun. Yan. Ang ating Elaine Puentes, nakatutok para sa atin. Ang dami po. Kuya Benji Astudillo. Pasensya na kayo. Punong-puno tayo ng programa ngayon. Sana ho naman maging makabuluhan ang inyong panonood sa ating palatuntunan sa Facebook at saka sa YouTube. Napakarami po nakatutok ngayon. Sen, ang Sana inyong po pong ay mensahe. masarap po ang inyong hapunan sa gabing ito. Mag-ingat po kayong lahat. Ayan. Ang Ka-Jun Francisco po at ang Ka-Edpel dyan sa Templo Central ay nakatutok din po sa atin. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Programa paborito ng bayan. Dahil Friday ngayon. See you on Monday. Bye!